Muling bumalik si Zeus sa ikatlong palapag. Saktong paakyat siya habang pababa naman ng ilang miyembro ng BPG kasamang isang gwardyang nagbabantay kanina sa pinto ng ikatlong palapag. Napahinto sila nang makasalubong siya. Siyang binatang nagpumilit pumasok kanina. Tukoy ng gwardya kay Zeus. Nagtataka namang pinagmasdan ng mga miyembro si Zeus. Hindi sila kumbinsidong siya ang nambugbog sa mga tauhan ni Douglas. Napakabata pa nito kung titingnan at parang wala naman itong kakayahan sa pakikipaglaban. Natawa ang ilan sa kanila. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo, magagawa nitong gulpihin ng mga tauhan ni Douglas? Natatawang sambit ng isang miyembro. Sigurado ka bang ito ang tinutukoy mo? Mukhang estudyante pa lang isang to eh. Sambit naman ang isa pa na hindi rin kumbinsido sa sinasabi ng gwardya. Ano ka ba sa bar na to? Gwardya o komedyante? Ani rin ang isa na mas nagpalakas ng kanilang tawanan. Natahimik lang ang gwardya. Totoo ang kanyang sinasabi pero hindi rin siya sigurado kung si Zeus man ang nanggulpi sa mga tauhan ni Douglas. Kung pagbabasehan niya ang ginawa nito kanina upang makapasok sa VIP lounge, ay masasabi niyang may posibilidad ngang ang binatang nasa harapan nila ngayon ang tinutukoy ni Douglas. Nagsasabi siya ng totoo. Ako nga nagpumilit pumasok kanina at gumulpe sa grupo ni na Douglas. May problema ba ron? Wika ni Zeus kaya natigilan ng mga ito sa pagtawa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Bukod sa mukha lamang estudyante si Zeus sa kanilang harapan, ay napakakalmado rin itong magsalita na para bang hindi ito natatakot sa presensya nila. Nagkatinginan sila at nagtanungan sa kanilang mga mata kung papaniwalaan ba nila ang sinasabi ng gwardya at ni Zeus. Kung hindi kayo naniniwala, tumabi na lang kayo. Pagkasabi nito ay nauna nang umakyat sa ikatlong palapag si Zeus at iniwan silang natigilan at nagtataka bago tuluyang sumunod sa kanya. Pagkapasok niya sa kwarto ni na Douglas, ay nadatnan niyang nakaupo si Malkov sa isang sofa habang humihit-hit ng tabako. Sa gilid ng mahabang sofa naman ay nandoon si Douglas habang nakayuko lamang ito at nakasuot na ito ng damit nito. Yung ibang gang members ay nakapalibot lang sa kanila habang nakatayo. Halos sabay-sabay silang napatingin sa kinaroroonan ni Zeus nang sunod-sunod na yabag ng sapatos ang maririnig mula sa pintuan. Bumungad sa likuran ni Zeus ang iba pang gang members na inutusan ni Malkov upang hanapin ang sinasabi ni Douglas na bumugbog sa mga tauhan niya at dalhin dito. Sa una ay napakunot pa ang noon ni Malkov nang makita ang presensya ng hindi kilalang binata. Pero, base sa tindig ni Zeus, ay mababatid niya kaagad na isa itong mahusay na fighter. Agad niyang naintindihan na ito ang binatang tinutukoy ni Douglas. Muling humithit ang tabako si Malkov at nilalarong ibinuga ang usok nito sa hangin. Pagkatapos ay sumenyas ito kay Zeus na maupo ito sa kabilang sofa. Sumunod lamang si Zeus. Napatango-tango si Malkov. Hindi niya inakalang ang tinutukoy ni Douglas ay isang binata pa lang na sa tingin niya ay estudyante lang din. Pero nararamdaman niyang hindi pang karaniwan ang kakayahan ng binatang kaharap nila ngayon. Mula sa postura ng katawan nito, pati sa pagiging kalmado ng mukha sa ganitong uri ng sitwasyon, ay masasabi niyang dumaan ito sa isang napakalalim na pag-ensayo. Isang bagay lang. Pagkasabi nito ni Malkov ay kinuha niya ang pistol na nakapatong sa maliit na mesa at itinutok iyon kay Zeus. Tinitigan lamang ni Zeus si Malkov. Ikaw ba si Malkov? Ang leader ng Blazing Phoenix Gang? Direkta at panimulang tanong ni Zeus habang binabaliwala lamang ang baril na nakatutok sa kanya. Hindi alam ng ilang mga miyembro kung hahanga o matatawa ba sila sa inaasta ni Zeus. Kung sila ang tututukan ng baril ni Malkov, ay paniguradong maiihi na sila sa takot. Pero ang binatang ito ay parang hindi man lang kinakabahan.
Hindi ba ito natatakot mamatay? Tanong ng ilan sa kanilang isip. Minamaliit ba nito ang leader nila? Inaakala ba ng binatang ito na hindi kakalabitin ni Malkov ang gatilyo nang hawak niyang baril? Sino nagbigay sa ng permiso para magsalita rito ng walang pahintulot? Bulyaw ni Douglas. Hanggang ngayon ay galit na galit pa rin ito dahil sa ginawang paggambala ni Zeus sa masaya sana nilang gabi. Hindi ito pinansin ni Zeus. Maging si Malkov ay tahimik lang din at nanatiling itinututok ang baril sa ulo ni Zeus. Okay, sabi nga nila, silence means yes. Nagkibit balikat si Zeus. Malkov, ang leader ng Blazing Phoenix Gang, na siyang ikatlo sa pinakamalakas na gang sa underground society sa buong Luzon. Kinakatakutan ng napakaraming makapangyarihang pamilya. Nire-respeto ng iilan dahil sa akala nila may malinis na pamamalakad sa underground society at may makatarungang pamamaraan sa lahat ng bagay. Wika ni Zeus na sinundan ng diskumpiyadong pagbuntong hininga. Naniningkit naman ang matang pinagmasdan ni Malkov si Zeus. Masasabi kong may gusto kang sabihin sa akin kaya ka kumusang pumunta rito, tama? Inaasahan ko sanang isang lantang gulay ang bitbit ng aking mga tauhan pabalik pero hindi ko akalaing nauna pa ang gulay na yun makauwi kaysa inutusan kong mamalengke. Bukod pa ron, ay napakasariwa pa nito. Wika ni Malkov habang bahagyang inilalapit ang sarili kay Zeus at itutok ang baril ng malapitan. Alam mo, hanga sana ako sa tapang mo, sa galing mo, sa pakikipaglaban. Lalo pat, nagawa mong talunin ng 4 na pinakamahusay kong tauhan sa aking gang. Pero, pasensyahan na lang tayo dahil nasa batas namin na kung sino man ang kumalaban sa isa sa aming mga gang members ay kalaban na ng buong gang. Nauunawaan mo ba ako? Wika ni Malkov. Hindi naman sumagot si Zeus. Sa halip, ay tahimik lang itong nakamasid sa hawak ni Malkov na baril. Pagkatapos ay nang hikabito na parabang inaantok sa pinagsasabi ni Malkov. Gusto mo bang matuluyan, bata? Nandito ka para humingi ng kapatawaran sa amin. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng kapatawaran, ay malamang mapapatawad ka pa namin. Bugbog lang ang aabutin mo kung gagawin mo sinasabi ko. Ayaw pa rin bang magbigay ng galang sa leader ng Blazing Phoenix Gang? Galit na singhal ni Douglas kay Zeus. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng presensya ng leader ng BPG sa harapan ng aruganteng binata na ito at maging sa nakatutok na baril dito, ay nakukuha pa rin itong maging kalmado na parabang ito pa ang humahamon kay kamatayan. Talagang sinusubukan sila ng binatang ito. Malkov, bakit hindi mo nalang ipaubaya sa akin ang bagay na ito? Ako nang bahala magturo ng leksyon sa batang to. Suwestyon ni Douglas. Gustong-gusto niyang makaganti kay Zeus. Isa pa, ay baka sabihin nito kay Malkov ang tunay na dahilan ng pagkakabugbog ng kanyang mga tauhan. Ngayon pa lang ay nagsisimula na siyang magsisi kung bakit niya pa nagawang tawagan si Malkov. Natawa si Zeus, pagkatapos ay tiningnan si Douglas. Bakit? Natatakot ka bang banggitin ko sa amo mo kung bakit nagawa kong paluin ng mga tuta ng isang pasaway na aso? Makahulugan ang sambit na iyon ni Zeus. Naunawaan naman agad ni Malkov ang ibig iparating ni Zeus. Sinong asong tinutukoy mo? Takang tanong ni Douglas pero ang totoo ay nauunawaan niya rin ang ibig sabihin ni Zeus. Ibinaba ni Malkov ang hawak niyang baril. Mula sa mapanuring tingin kay Zeus, ay naging diskumpiyado ito nang inilipat niya ang kanyang tingin kay Douglas at sumenyas siya rito na lumapit ito sa kanya na parabang may sasabihin siya rito. Mabilis naman sumunod si Douglas. Lapit pa. Utos ni Malkov dito na parabang may ibubulong siya rito kaya inilapit pa ni Douglas ng husto ang tenga niya kay Malkov. Hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari.
Isang malakas na sampal ang natanggap ni Douglas mula kay Malcolm. Gulat na tiningnan ni Douglas si Malcolm. Boss, bakit? Anong kasalanan ko? Mas lalo lang nagalit si Malcolm dahil sa pagmamaang-maangan ni Douglas. Kaya ubod lakas siyang tinadyakan ito sa tiyan, kaya namilipit ito sa sakit. Maging si Susay hindi inaasahan ng ganitong sitwasyon. Ang ibig lang nitong sabihin ay marahil alam na ni Malcolm ang pinagagagawa ni Douglas. Sabihin mo totoo, bakit nagawa ng binatang ito na gulpihin ng mga tauhan mo? Galit na tanong ni Malcolm. Sinabi ko ng totoo, boss. Nagtatrabaho lang kami kanina tulad ng aming ginagawa tuwing pumupunta kami sa bar na to. Nagre-recruit lang ng mga babaeng may potential na magtrabaho para sa pinapatayo mong bar. Yun lang talagang ginagawa namin kanina nang biglang pumasok ang binatang yan dito at atakihin kami. Hindi agad kami. Naputal ang sasabihin ni Douglas nang humalakhak ng malakas si Zeus. Nagtatrabaho? Sarkastikong tanong ni Zeus. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Zeus si Douglas habang napapailing-iling. Ginala ni Zeus ang kanyang paningin sa mga gang members na nakapalibot sa kanila. Nang makita ang 5 kasama ni Douglas kanina, ay lumapit siya sa mga ito. Napayuko ang mga ito na parabang takot na takot sa kanya. Dahil dito, ay parang naniniwala ng ibang gang members na ang binatangang ito ang gumulpi sa mga tauhan ni Douglas kanina. Gusto ko lang na kayo mismo magpaliwanag sa boss nyo kung anong klase ng trabaho ang tinatrabaho nyo sa tuwing pumupunta kayo rito. Lulumpuhin ko sino mang hindi magsasabi ng totoo. Determinadong wikang iyon ni Zeus. Nagkatinginan muna ang 5 bago ibinaling ang tingin kay Douglas. Gusto nilang manatiling magsinungaling tulad ng sinabi ni Douglas, pero iba na ang usapan ngayon. Nandito sa harapan nila ngayon ang binatang responsable sa pagkakagulpi nila kanina at ayaw na nilang maulit iyon, pwera na lamang kung papanig sa kanila si Malcolm. Pero base sa sitwasyon ngayon at sa itsura ni Malcolm nang tingnan nila ito, ay parang pumapanig pa ito sa binata sa hindi nila maunawaan dahilan. Mabilis na nagsilapit ang mga ito sa harap ni Malcolm at sabay-sabay na lumuhod. Patawad, boss. Patawad kung nagsinungaling man kami. Sumusunod lang kami sa kagustuhan ni Douglas. Naiiyak na sambit ni Arman. Oo nga, boss. Pakiusap. Patawarin niyo po kami. Ang totoo ay napipilitan lang kaming gawin to dahil natatakot kami sa way ng utos ni Douglas. Ani naman ang isa pa. Parang sasabog ang mukha ni Douglas sa sobrang galit sa kanyang mga tauhan dahil sa pantatraidor ng mga ito sa kanya. Hindi niya inakalang bibigay ng ganun-ganun lang ang mga ito dahil sa takot sa binatang nang gulpi sa kanila kanina. Bakit? Hindi ba sila natatakot sa kanya? Hindi na nakapagpigil pa si Douglas at tumayo ito upang tadyakan ng mga ito. Mga traidor! Una sa lahat, ay hindi ko kayo inutusan na magsinungaling para sa akin. Nakinabang naman kayo sa ginagawa natin Sumusunod lang kayo kasi gusto nyo rin naman ang ginagawa natin. Nagawa nyo lang magsinungaling dahil natatakot kayong kapag nalaman ni Malcolm ang ginagawa natin, ay siguradong mabigat na parusang kakaharapin nyo. Sumenya si Malcolm sa 2 gang members na hawakan si Douglas. Lumapit siya rito at sinikmuraan niya ito dahilan para kumalma ito. Hayaan mo sila magpaliwanag. Gusto kong marinig ang totoong nangyayari mula mismo sa kanila kung ayaw mong sabihin. Mariin na sambit ni Malcolm. Walang nagawa si Douglas kundi ang manahimik. Ituloy nyo. Gusto kong marinig ang buong katotohanan. Dapat tutugmayan sa kung anong nalalaman kung tunay yung ginagawa. Kung makakarinig man ulit ako ng kasinungalingan, ay sisiguraduhin kong bawat kasinungalingang yon ay tigda-2 daliri ang puputulin sa bawat kamay nyo. Kapag naubos ang daliri nyo sa kamay. Umupo muna si Malcolm at itinuloy ang paghithit ng kanyang tabako. Eddie, isusunod natin ang daliri nyo sa paa.
Halos mamutlan lima sa kanilang narinig. Lalo na si Douglas na nagugulumihan pa sa sinabi ni Malcolm. Ibig bang sabihin ay, dati pa nitong alam ang kanilang ginagawa? Matapos masabi ni na Arman kay Malcolm ang totoong pinagagawa nila, ay walang imik na pinagmasdan lamang ni Malcolm si Douglas, na ngayon ay nakayuko na lamang at naghihintay ng sasabihin ni Malcolm. Si Douglas ang tinaguriang kanang kamay ni Malcolm, pero siya itong nangungunang lumalabag sa utos ng kanilang mga gang rules. Oras na malaman ito ng ibang gang, ay malaking kahihiyan ito para sa buong BPG. Maririnig ang malalim na pagbuntong hininga ni Malcolm. Pinagmasdan niya si Douglas at iniisip kung bakit sinunod niya pa ang utos ng dating leader ng BPG na gawing kanang kamay ito. Mukhang hindi naman kayo nagsisinungaling. Wika ni Malcolm. Nabuhayan naman ang dugo si na Arman na para bang sa tingin nila ay papatawarin pa sila ni Malcolm. Dalhin sila sa dog farm. Magmula ngayon ay doon kayo titira kasama ang mga aso sa loob ng 10 taong bilang kaparusahan sa paglabag nyo sa alituntunin ng gang. Magsisilbi rin kayong tagalinis ng mga kulungan at kasama nilang matutulog. Dagdag pa ni Malcolm kaya agad ding nagbagong ekspresyon sa mukha nila. Gusto pa sana nilang magmakaawa pero wala na silang nagawa pa nang bitbitin na sila ng iba pang gang members palabas ng kwarto. Baka mas lalo lang mapasama ang kaparusahan nila kapag ginawa nila yon. Sinundan naman ang tingin ni Douglas ang 5. Alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi magagawa ni Malcolm na parusahan siya tulad ng kina Arman. Boss, patawarin mo ako sa nagawa kong paglabag ng ating alituntunin. Pangakong hindi na mauulit pa mga yon. Salamat din at hindi mo ako isinama kina Arman. Sambit na pasasalamat ni Douglas kay Malcolm. Sa huling pagkakataon ay muling hinit-hit ni Malcolm ang maiksing tabako at idiniin ang baga nito sa mesa. Pagkatapos ay seryosong tinitigan niya si Douglas. Isa kang malaking kahihiyan sa gang. Isa kang malaking kahihiyan sa iyong ama. Wika ni Malcolm. Natigilan si Douglas nang banggitin ni Malcolm ang kanyang ama. Matalik na kaibigan ni Malcolm ang ama ni Douglas. Sabay nilang itinayo ang gang at silang dalawa rin ang nagpalawig nito. Sa kasamaang palad, ay namatay sa sakit ang ama ni Douglas at bago pa lang noon si Douglas sa gang. Pagkalipas ng ilang taon, ay ginawang kanang kamay ni Malcolm si Douglas, hindi dahil sa kahilingan ito ng matalik niyang kaibigan. Ito ay dahil sa pangako niya ritong ituturing niyang bilang kapamilya si Douglas, kahit na hindi ito tunay na anak ng namayapa niyang kaibigan. Isinali ka ni Randy sa gang dahil wala ka ng ibang pamilya na mapupuntahan. Tanging ako at ang buong gang na lang magiging kapamilya mo. Pero dinungisan mo naman ang pangalan ng buong Blazing Phoenix Gang. Hindi mo ba naisip yon?